Mula Hunyo hanggang Nobyembre, ating nararanasan ang panahon ng tag-ulan, partikular sa ating bansa. Isa ang Pilipinas sa nakakaranas ng soil erosion o ang tinatawag na pagguho ng lupa. Kaya naman, marami itong masamang epekto sa ating mga magsasaka sa kanilang mga ani. Nakasakay tayo ngayon sa isang bangka papunta sa isang barangay dito sa Balit, Pampanga upang suriin ang epekto ng soil erosion sa ating mga magsasaka. Ngayon, narito na tayo sa Barangay Kansinala, Balit, Pampanga upang alamin kung ano ang ginagawa ng ating mga Filipino farmers tuwing lumalaganap ang soil erosion. Narito ang isa sa ating kapwa Filipino farmer na si Mang Oscar. I-interviewin natin siya para naman malaman natin kung ano ang kanyang ginagawa kapag may nangyayaring ganitong problema. Pwede po ba kami mag-interview? Sige lang po, ano yan? Bali, ano po ba yung mga karanasan niyo dito tuwing may soil erosion? Grabe talaga yung hirap kapag may nangyayaring ganun eh. Dati, yung mga ani namin okay pa eh, kahit pa paano eh. Pero, nung mga nagdaang taon, yung parang yung lupa namin, nawawalan ng lakas, parang di na tumutubo yung mga pananim doon. Kapag umuulan naman, lahat ng lupa namin nadadala lang sa ilog kasi ayun naagusan, katapos yung mga pananim namin nasisira din, so hindi namin napapanatili yung pananim namin. Ayun, madaling masira kapag umuulan, tapos kapag naman sa ganun lang yan. Paano po naapektuhan yung kabuhayan nyo dahil sa ganitong mga pangyayari? Yung mga nakukuha namin mga ani sa ngayon, parang naging konti na lang sila kumpara sa dati. Kasi yung mga nakukuha namin mga pera ngayon sa mga ano yan, nabawasan na din kasi ayun nga, tumunti na eh. Bagamat sa ganitong mga pangyayari, kailangan pa rin nating kumilos para sa ating kabuhayan at mga pananim. Mga Oscar, nais po sana naming malaman kung ano yung mga solusyon na ginagawa nyo kapag may nangyayaring ganitong biglaan na soil erosion. Hindi ito gaanong madali, pero naglalagay kami ng mga cover crops sa tanim namin. Malaking tulong ito para hindi matangay masyado ng tubig yung lupa namin. Gumagana naman po ba yung paglalagay nyo ng cover crops? Sa totoo lang, malaking tulong to nung nalaman ko na ganun pala yung kailangan kong gawin. Kasi napipigilan nito yung tubig na para hindi matangay yung lupa namin. May iba pa po ba yung ginagawang pang-iwas sa ganito? Isa pa pala yung pagtatanim ng puno sa gilid ng bukid. Kasi sabi ng marami, yung mga ugat daw ng mga puno ay isa sa mga panlaban sa mga erosion. Pero ngayon, yung lupa namin paunti-unti nang bumabalik yung lakas. Ang kwento ni Mang Oscar ay nagpapakita na kahit may mga pagsubok, laging may paraan para malampasan ang mga ito. Sa tulong ng kaalaman, pagkakaisa at pagtutulungan, maaaring maibalik ang sigla ng ating lupa at muling mapabuti ang kabuhayan ng ating mga magsasaka. At ating pakinggan ang ilang mga pahayag ng environmental expert na si Dr. Vicente tungkol sa mga rason kung bakit nagkakaroon ng soil erosion at kung paano masosolusyonan ang lumalaganap na problema pagdating sa kalupaan. Soil erosion ay ang paggalaw ng mga soil particles dahil sa mga external forces tulad ng hangin at tubig na nagiging rason sa panghihina at tuluyang pagkasira ng lupa. Ang Pilipinas ay isa sa mga pinaka-naapektuhan ng soil erosion dahil sa ating geographical location na madalas daanan ng mga bagyo. Isa sa mga primary reason sa pagbuho ng lupa. Ang pagbuhos ng ulan at malakas na hagib ng hangin na gawa ng bagyo ay nagresulta sa pagdaloy ng tubig kung saan ang lupa ay sumasama sa malakas na water flow. Dahil dito, isa sa ating mga pangunahing kabuhayan at pagkakakitaan ng yaman na pagsasaka ay maluhang naapektuhan.
sa kadahilanan ang ating mga pananim at lupang pwedeng pagtaniman ay nababawasan dahil sa tuluyang pagkasira ng lupa. Mayroon namang mga paraan upang maiwasan ang mabilisang proseso ng soil erosion. Isa rito ang tinatawag na contour farming. Ang contour farming ay ang proseso kung saan ang pananim ay tinatanim sa natural contour ng lupa. Ito ay nakakatulong hindi lamang sa soil erosion, kundi pati na rin sa pagtitipid ng tubig, where it slows down the water runoff. Dagdag pa rito, nagpapalago nito ang soil fertility and it enhances moisture retention, making it an effective and sustainable farming practice. Ang isa pang paraan ay ang cover crop. It is the process where plants are planted to cover the soil, but not for the purpose of being harvested. Ang cover crop o cover cropping ay nakitutulong sa pag-improve ng soil fertility at sa pag-increase biodiversity that leads to more sustainable and productive farming systems.